Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay Sa panahon ngayon na bahagi na ng buhay natin ng technology, napakadali na ang makakilala ng iba't ibang tao at magkaroon ng mga bagong kaibigan. Marami ng apps at website ang pwede mong gamitin para makipag-socialize. Ngunit gaano nga ba tayo kasigurado na mapagkakatiwalaan ng mga taong nakikilala natin sa online? Paano kung ang taong nakilala mo sa isang app ay siya palang magdadala ng katatakutan sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po at sa lahat ng nakikinig ngayon. Nagpadala po ako ng letter sa inyo, Papa Dudut, para i-share ang isang experience ko sa aking buhay na hindi ko makakalimutan hanggang sa mawala na ako. Sana rin ay may makuhang aral sa kwento ko ang mga listener na mahilig makipag-meet sa mga taong nakikilala lang nila sa online o mga dating app. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Zach. 28 years old at nagtatrabaho ako bilang isang makeup artist. Alam ko na iisipin ng iba na member ako ng LGBT plus dahil sa trabaho ko. Pero straight ako, Papa Dudut. Actually, may ex ako na sumasali sa mga beauty pageant at ako ang kasama niya palagi sa mga contest na sinasalihan niya. Ako mismo ang nagme-makeup sa kanya. Hindi lang sa mga pageant kundi pati na rin kapag meron siyang racket. Itatago ko sa pangalan na Mitch ang ex ko. College pa lamang ay kami na. Matagal ang naging relasyon namin at ang akala ng lahat ay kami ng dalawa ang magkakatuluyan. Marami na nga ang nagsasabi before na bakit hindi na kami magpakasal. Total ay matagal na kaming magkasama ni Mitch. Marami pa kasi kaming gustong gawin ni Mitch, Papa Dudut. May mga goal pa kami individually na gustong maabot at alam namin na kapag nagpakasal kami ay hindi na namin yon magagawa. Sa bagay na yon ay nagkakasundo kami ni Mitch. To be honest, si Mitch na rin ang gusto kong maging asawa. Wala na akong ibang nakikitang babae na makakasama ko sa habang buhay kundi siya lamang. Tanggap siya sa family ko at ganun din ako sa family ni Mitch. Gaya ng sinabi ko kanina, sinusuportahan ko si Mitch sa lahat ng bagay na ginagawa niya, Papa Dudut. Pangarap niya kasi ang makasali sa mas malaking beauty pageant at maging isang artista. Kapag may audition siya ay sinasamahan ko siya at syempre ako ang makeup artist niya. Hindi perpekto ang relasyon namin ni Mitch. May mga pagkakataon din na meron kaming pagtatalo at nag-aaway din kami. Ilang beses na rin kaming nag-break pero at the end ay nagkakabalikan din. Kaya ng time na yon ay nasa isip ko na talagang kami ni Mitch ang nakatakda para sa isa't isa. Pero wala pala akong kaalam-alam na niloloko na ako ni Mitch. Nagsimula ang lahat ng pagdududa ko nang mapansin ko na nakakabili si Mitch ng mamahaling bagay. Gaya ng bags, sapatos at mamahaling cellphone. Alam ko na hindi mayaman sina Mitch at hindi ganong kalaki ang kinikita niya sa mga racket niya. Kaya nakapagtataka kung paano niya na-afford ang mga ganong bagay. May ilang beses din siyang nag-travel sa ibang bansa at ang sabi niya ay may isang brand na nag-sponsor ng mga travel na yon. Pinilit ko ang sarili ko na paniwalaan siya, Papa Dudut. Pero iba na talaga ang kutob ko ng time na yon. Nalaman ko na lamang ang lahat ng isang gabi ay natulog ako sa bahay ni na Mitch. Magkatabi kami noon sa kama. Madaling araw na at nalimpungatan ako. Nakatarikod si Mitch sa akin at nakita ko na nagsi-cellphone pa siya. Bigla akong kinabahan nang hindi ko alam. Dahil sa hindi napansin ni Mitch na nagising ako ay pasimple akong sumilip sa cellphone niya. At doon ay nakita ko na nakikipag-chat siya sa isang lalaki. Nakikipaglandian siya sa lalaking ka-chat niya, Papa Dudut.
Nagulat si Mitch nang bigla kong agawin ang phone niya. Nakipag-agawan pa siya sa akin pero hindi ko ibinigay ang cellphone niya. Sumuko na rin siya sa huli dahil siguro ay aware na siya na nakita ko ang pakikipaglandian niya sa chat. Hinayaan na lamang ako ni Mitch na kalkalin ang cellphone. Pakiramdam ko ay binagsakan na ng napakalaking bato ang dibdib ko nang ma-discover ko ang pag-cheat ni Mitch sa akin. Yung lalaking kachat niya ay mas matanda sa kanya ng ilang taon base sa itsura nito. Nalaman ko rin sa chat nila na yon ang nagbibigay kay Mitch ng mga mamahaling bagay. May plano pa nga silang magpunta sa Thailand sa birthday ni Mitch para doon mag-celebrate. Nagpaliwanag agad si Mitch sa akin at ang sabi niya ay ginagamit lamang niya ang lalaking yon para makuha ang gusto niya. Hindi naman daw niya ito mahal dahil ako ang mahal niya. Sa isang iglap ay nag-iba ang tingin ko kay Mitch, Papa Dudut. Ang buong akala ko ay siya yung klase ng babae na pinaghihirapan ng mga bagay na gusto niyang makuha. Yun pala ay handa siyang gumamit ng ibang tao at gamitin ang katawan niya para sa mga gusto niya. Sobra akong nasaktan sa mga nalaman ko at ng oras din na yon ay nakipag-break na ako kay Mitch. Dahil sa sinira niya ang tiwala ko. Hindi pa pala sapat na minahal mo ng sobra at sinuportahan mo ang isang tao para hindi kanya lokohin. Makalipas lamang ang ilang araw ay nakapag-isip-isip na ako. Gusto kong makipagbalikan kay Mitch at aayusin na namin ang lahat. Basta maipangako niya na titigilan na niya yung lalaking yon. Pero bago pa ako mag-reach out kay Mitch ay nag-post na siya sa Facebook niya kasama ang lalaking nagbibigay sa kanya ng mamahaling bagay. Nakalagay sa caption niya na in love na siya sa lalaking yon at malinaw na silang dalawa na talaga. Gumuho ang mundo ko ng time na yon, Papa Dudut. Mas lalong masakit na wala na akong babalikan. Nagulat din ang lahat ng mga nakakakilala sa amin ni Mitch at hindi nila inaasahan na naghiwalay na pala kami. Ganon pa man ay pinoprotektahan ko pa rin si Mitch at hindi ko sinabi sa kahit na sino. Kahit sa pamilya ko ang totoong dahilan ng breakup naming dalawa. Ayoko maging masama ang tingin ng marami kay Mitch kasi minahal ko pa rin naman siya kahit niloko niya lamang ako. Pero hindi ko pala talaga kaya na wala akong makakausap. Gusto ko na merong kahit na isang tao na mapagsasabihan ko ng lahat. Kahit sa mga close friends ko ay hindi ko yon masabi kasi natatakot ako na baka ikalat nila sa iba. Siyempre hindi ko rin naman sure na kapag ikinuwento ko sa kanila ay hindi nila ikikwento sa iba, hindi ba? Ang naging takbuhan ko ng time na yon ay ang dating app. Dahil sa single na ako ay malinis na sa konsensya ko ang mag-install ng dating app sa cellphone ko. Marami naman akong nakausap noong una pero wala talagang kumukuha ng atensyon ko. After ng ilang araw ay nawala na ako ng gana na gumamit ng ganong dating app. Kung noong una ay walang oras na hindi ako nakikipag-chat ay naging madalang na yon. Hanggang sa ginawa ko na lamang siyang pampaantok bago ako matulog. Para hindi ko na maisip si Mitch kapag matutulog ako. Isang gabi hindi ako makatulog kaya nag-open ako ng dating app. Nagbabrowse lamang ako ng mga babaeng naroon na pwedeng pumukaw sa interes ko nang may biglang nag-message sa akin mula sa app na yon. Joanne ang pangalan niya. Maganda siya sa picture niya sa kanyang profile at nag-hello lamang siya sa akin at nag-hi naman ako. Nagsimula kaming mag-chat tungkol sa kung ano-ano. Nagtanungan kami ng edad, saan nakatira at kung ano-ano pa tungkol sa sarili namin. Hindi rin ganong kalayo si Joanne sa lugar namin. Medyo duda ako kay Joanne at ang iniisip ko ay baka poser siya kasi ang ganda niya talaga sa picture. May feature sa dating app na yon na pwede kayong mag-video call. At nag-chat ako kay Joanne na baka pwedeng mag-video call na lamang kami at nagkunwari ako na tamad akong mag-type.
at mas gusto ko siyang nagsasalita na lamang. Pumayag naman si Joanne. Siya pa nga nag-request ng video call. Pagsagot ko ng video call ay doon ko nalaman na hindi siya poser. Kung ano ang itsura niya sa mga pictures ay ganun din sa video call. Akala mo siguro poser ako, no? Ang natatawang sabi pa ni Joanne. Actually oo, ang ganda mo kasi sa picture. Kahit naman pala sa video call ay ganun pa rin, nakangiti kong sabi. Si Joanne ang kauna-unahang babae na naka-video call ko sa app na yon. Ang dami naming napag-usapan hanggang sa napunta na kami sa love life. Single din si Joanne, kung may jowa daw siya ay wala siya sa dating app na yon. Wala rin daw siyang partikular na hinahanap sa app. Kahit ano raw ay open siya. Kaibigan o boyfriend ay okay lahat sa kanya. Nang mapag-usapan namin ang nangyari sa amin ng ex ko ay nalungkot si Joanne. Parang may ganong experience din daw kasi siya sa isa sa mga naging boyfriend niya dati. Alam mo, may naisip ako. Ano kaya kung lumabas tayo tonight? Magkita tayo, meet halfway. Sa bar na lang para makapag-inom tayo. Mas okay na pag-usapan yung love life over beer. Suggestion pa ni Joanne. Sa akin okay lang, pero sure ka? Makikipagkita ka kagad sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo naman, mukha ka namang mabait eh. Tama ba ako, Zach? Mabait ka naman hindi ba? Ang natatawang sabi pa ni Joanne. Oo naman, wala naman akong gagawin sa iyo na ikakagalit mo. Ang turan ko. Naghanap kami ni Joanne ng bar na malapit sa amin at nang may nakita na kami ay nagkasundo kami na doon na kami magkikita. Dinala ko ang sasakyan ni Papa at tiniram ko muna kasi medyo late na at may hirapan na akong mag-commute. Nauna ako kay Joanne sa bar, bale sinabi na niya sa akin kung ano ang isusuot niya. Sa labas ng bar ko na lamang siya hinintay pero nagpa-reserve na ako ng table sa loob at baka maubusan pa kami. Medyo marami na kasing tao sa bar na yon ng ganong oras. Dumating naman kaagad si Joanne at nakilala ko kaagad siya. Mas maganda siya sa personal, to be honest. Nakangiti agad siya sa akin kaya naging magaan agad ang loob ko sa kanya. Pagpasok namin sa loob ay inakala ko na magbe-beer lamang kami pero nagbago ang isip ni Joanne. Hard na lang daw ang iinumin namin kahit na isang bote lamang. Magaang kasama si Joanne, masarap siyang kausap. Nakinig siya sa kwento ko tungkol kay Mitch at sa nangyari sa amin. Gumaan ang pakiramdam ko dahil for the first time ay meron ako napagsabihan ng nangyari sa amin ni Mitch. Wala akong naging takot na magkwento sa kanya kasi hindi naman niya kilala si Mitch. Totoo pala yung kung minsan ay mas okay na magkwento ng pinagdadaanan mo sa stranger o hindi mo talaga kilala ng matagal kasi makikinig sila ng walang judgment. Ang sabi ni Joanne ay ganun daw talaga pagdating sa isang relasyon. Hindi basihan ang tagal ng inyong pinagsamahan para masigurado mo na walang magloloko sa inyong dalawa. Kapag daw nag-end ang isang relationship, ibig sabihin ay hindi yon para sa'yo. Huwag daw akong mag-alala kasi ibig sabihin noon ay papalapit na ako sa taong nakalaan talaga para sa akin. Matapos kong mag-share ay si Joanne naman ang nag-share. Hindi rin daw naging okay ang recent relationship niya dahil sinasaktan siya ng ex niya. Natagalan daw siya bago makabitaw dahil ang inakala niya ay magbabago ito pero naghintay lang daw siya sa wala. Nang muntik na siyang mapatay ng ex niya dahil sa bugbog ay doon na siya bumitaw. Kaya may trauma na raw siya na pumasok ulit sa isang relasyon. Dapat daw ay mawala muna ang trauma na yon bago siya pumasok sa isang relasyon. Hindi rin daw totoo ang sinasabi niya na open siya sa lahat ng klase ng relationship na makikita niya roon sa dating app. Kaibigan at kausap lang daw talaga ang hanap niya roon. Na-appreciate ko ang pagiging honest sa akin ni Joanne nang magkausap kami ng personal. Ang totoo ay nagkaroon na kaagad ako ng paghanga sa kanya, Papa Dudut.
Pero alam ko na hanggang doon lamang yon kasi hindi pa ready na pumasok sa isang relasyon si Joanne. Ganon din naman ako. Hindi pa ako handa. Si Mitch pa rin ang nasa puso ko ng time na yon at ayokong manligaw kaagad. At baka ang mangyari ay naghahanap lamang ako ng rebound. Ayokong gumamit ng ibang tao para makamove on ako kay Mitch. After ng madaming kwentuhan about sa aming failed relationship ay napunta na sa kung saan ang topic namin ni Joanne. Parehas na kaming lasing kaya wala ng filter ang mga lumalabas sa aming bibig. Naging naughty na ang usapan namin at feeling ko ay napakatagal na naming magkakilala kasi magaan na ang pakiramdam namin sa isa't isa. Hindi na nga namin namalayan na naubos na namin ang isang bote ng hard drinks. Ano, uwi na tayo? Tanong ko kay Joanne. Lasing ka na ba? Gusto mo ng isa pang bote? Tanong ni Joanne. Hindi ko alam na palaban pala siya pagdating sa inuman. Parang mas lasing pa nga ako kesa sa kanya. Mahina kasi ako sa alak. Pwede sana kaya lang magdadrive pa ako eh. Tugon ko. Sa bagay, pwede naman tayong mag-inom next time. Pero parang hindi mo na yata kayang mag-drive. Kung okay sa'yo, ako na magdadrive tapos doon ka na muna sa bahay namin. Ang sabi pa ni Joanne. Hindi ko inaasahan na i-invite ako ni Joanne sa bahay niya kahit kakikilala lang namin. Baka nakuha ko kaagad ang tiwala niya. Naisip ko na medyo malayo ang bahay namin doon at hindi okay kung magdadrive ako ng lasing. Ipinakita ni Joanne ang lisensya niya kaya nagtiwala ako na marunong talaga siyang mag-drive. Dahil na rin sa gusto ko pang makasama si Joanne ay pumayag na lamang ako. Ang sabi niya sa akin ay dalawa lang sila ng lola niya na nakatira sa bahay. Matagal na raw na wala ang mother niya. Ang tatay naman niya ay may iba ng pamilya. Ang dalawa niyang kapatid na mas matanda sa kanya ay may kanya-kanya ng pamilya. Siya na lamang daw ang walang asawa. Naghati kami ni Joanne sa pagbabayad ng bill namin sa bar. Mas lalo akong humanga sa kanya kasi hindi siya yung babae na nagpapalibre. Actually, I insisted na ako na ang magbabayad pero hindi siya pumayag. Maghati na lamang daw kami. Inalalayan pa ako ni Joanne hanggang sa makarating kami sa kotse na gamit ko. Siya na ang nag-drive at ang sabi niya, bukas ng umaga na lamang ako umuwi para makasigurado ako na hindi ako mapapahamak sa pagmamaneho. Wala pang kalahating oras nang makarating na kami sa tapat ng bahay nila Joanne. Bungalow style ang bahay nila at di gaanong kalaki at hindi naman sobrang liit. Meron yung pader na hindi gaanong mataas. Sa may tabi ng gate na siya nagpark kasi hindi kayang ipasok ang kotse sa mismong bakura nila. Siniguro naman ni Joanne sa akin na safe ang kotse ko roon kaya wala raw akong dapat na ipag-alala. Pumasok na kami ni Joanne sa bahay nila. Medyo nag-alangan pa ako kasi nakakahiya sa lola niya. Ang sabi ni Joanne ay tulog na ang lola niya ng ganong oras kaya wala akong dapat na ipag-alala. Nang buksan ni Joanne ang ilaw sa sala ay may nakita akong dalawang pinto. Malinis at maayos ang loob ng bahay. Obvious na masinop si Joanne sa bahay, Papa Dudut. Hindi ko nga lang maintindihan kung bakit sobrang lamig doon. Para bang may nakabukas na aircon kahit na wala akong nakikitang aircon. May gusto ka ba? Kape? Tubig? Tanong ni Joanne. Wala. Gusto ko na lang matulog. Pwede na ako rito sa sofa ninyo. Wika ko. Uy, hindi ako nagpapatulog ng bisita sa may sofa. Doon ka na sa kwarto ko. May tiwala naman ako sa'yo. Tara na, inaantok na rin ako eh. Anyaya pa ni Joanne. Tatanggi pa sana ako pero naglakad na si Joanne papunta sa mas malapit na pinto at pumasok siya roon. Sumunod na ako sa kanya at ako na ang nagpatay ng ilaw sa sala. Kahit ang kwarto ni Joanne ay maayos din. Inutusan ako ni Joanne na isarado ang pinto at patayin ang ilaw bago ako humiga. Nauna na siyang humiga sa akin at after kong gawin ang sinabi niya ay humiga na rin ako. Kasyang 3 tao sa kama niya kaya medyo sa gilid ako pumwesto ng higa. Nag-good night na ako sa kanya pero hindi na siya sumagot.
Kahit sa kwarto ay sobrang lamig. Electric fan lang ang gamit ni Joanne pero kakaiba ang lamig, Papa Dudut. Kinuha ko tuloy ang kumot para hindi ako lamigin. Sa kalasingan ko ay nakatulog kaagad ako kahit na wala ako sa sarili kong kwarto. Hindi na rin ako nakapag-text o chat sa nanay ko na hindi ako makakauwi ng bahay. Siguro ay madaling araw noong malimpungatan ako kasi nanginginig na ako sa sobrang lamig. Nawala kasi yung kumot na nakabalot sa akin. Habang kinakapa ko yung kumot ay nagulat ako nang mapatingin ako sa may pinto. Nakabukas na yon at may isang babae na nakatayo doon at parang nakatingin siya sa akin. Malit lamang siya at wala pa sigurong 5 feet ang height niya. Base sa silhouette ng babae ay masasabi ko na may edad na siya. Nakasuot siya ng parang manipis na bestida, bayat siya at naalala ko ang sinabi ni Joanne na kasama nito sa bahay ang lola nito kaya naisip ko na yon ang lola ni Joanne. Hello po, kaibigan po ako ni Joanne. Pasensya na po kung nakitulog ako rito. Ang sabi ko at natakot ako kasi baka kung ano ang isipin niya. Hindi nagsalita ang matandang babae at naglakad lamang siya paalis. Siguro nalimpungatan lang din siya kagaya ko. At kaya rin siguro sobrang lamig ay dahil sa nakabukas pala ang pinto ng kwarto ni Joanne. Kinailangan ko patuloy tumayo ulit para isarado ang pinto. Inila ko na rin yon para hindi na mabuksan ng lola ni Joanne at baka buksan na naman niya habang tulog kami ng apo niya. Nakabalik naman ako sa pagtulog at nauna akong magising kay Joanne at tulog pa rin siya kahit 10:00 na ng umaga. Nagugutom na ako pero wala ako sa sarili kong bahay kaya kailangan kong hintayin na magising si Joanne. Nahihiya kasi akong lumabas ng kwarto tapos ay makikita ako ng lola niya. Hindi ko kasi alam kung paano haharapin ang lola ni Joanne. Kaya kahit pwede na sana akong umuwi ay hindi ko rin magawa, Papa Dudut. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang magising si Joanne at tinanong niya kung nagugutom ba ako. Hindi na ako nagsinungaling sa kanya at sinabi kong gutom na ako. Siya na raw ang bahala. Doon daw muna ako sa kwarto niya at tatawagin na lamang niya ako kapag nakaluto na siya ng pagkain. Pero lumabas muna ako saglit kasi kailangan kong gumamit ng banyo. Pagkatapos ko sa banyo ay bumalik na ako sa kwarto ni Joanne. Hindi naman naging matagal ang pagluluto ni Joanne. Tinawag na niya ako at inaya na kumain. Humanga ako kay Joanne kasi masarap ang luto niya kahit fried rice at beef tapa ang niluto niya. Ang sabi pa niya siya mismo ang gumawa ng beef tapa. Kung gusto ko raw ay magdala pa ako para meron akong maiuwi sa bahay. Hindi ko na yon tinanggihan pa. Teka, nasa na pala ang lola mo? Bakit hindi natin siya kasabay kumain? Tanong ko nang mapansin kong hindi ko nakikita ang lola ni Joanne. Mamaya pa yun kakain for sure, kumain na yung kaninang breakfast. Nasa kwarto niya lang siya. Sagot pa ni Joanne. Nagpasalamat na rin ako na hindi namin kasabay sa pagkain ng lola niya kasi panigurado na maiilang lamang ako, Papa Dudut. Pagkatapos namin kumain ay tinulungan kong maghugas ng mga pinagkainan namin si Joanne. Hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang lola niya. Pinagbaon din niya ako ng beef tapa at nagpasalamat ako sa kanya. That time ay naramdaman ko na kaagad ang connection naming dalawa. Alam ko na hindi yon ang magiging una at huli naming pagkikita. Malakas ang paniniwala ko na masusundan pa yon. At willing akong kilalanin pa si Joanne. At maging magkaibigan kaming dalawa. Umalis na ako sa bahay ni na Joanne at inasahan ko nang mapapagalitan ako pag uwi ko sa bahay. Pinagalitan ako ni Mama kasi napilitan na mag-commute si Papa dahil gamit ko ang kotse. Nag-sorry na lamang ako at nag-explain ako na nalasing ako kagabi kaya hindi na ako nakapag-drive at nakitulog na lamang ako sa kaibigan. Natulog na lamang ulit ako kasi naramdaman ko pa rin ang epekto ng alak sa akin. Gabi na nang magising ako at wala na ang pananakit ng ulo ko. Nakatanggap ako ng chat mula kay Joanne. Tinatanong niya kung nakauwi na ako at kung kumusta na ako. Hindi ako nag-reply pero nakipag-video call ako sa kanya. Nakauwi na ako. Thank you at bumawi ako ng tulog at okay na ako. Ikaw ba? Tanong ko kay Joanne. Okay na ako.
anong masasabi mo sa first meetup natin? Tanong niya. To be honest, hindi ko akalain na magtitiwala ka kaagad sa akin. To the point na pinatulog mo ako sa bahay mo. Pakisabi pala sa lola mo na salamat ha. At saka pasensya na, ang turan ko. Sige, makakarating sa kanya, ang sabi pa ni Joanne. Nahiya kasi ako sa kanya, nakita ko siya na nakatayo sa may pinto ng kwarto mo noong nalimpungatan ako nung madaling araw, pag-amin ko. Nakita mo si Lola? Biglang naging seryoso si Joanne. Oo, nakatayo lang siya. Kinausap ko siya at nagsorry ako. Feeling ko nga nagalit nga siya kasi hindi niya ako kinausap. Medyo natatawa kong sabi. Hindi yun galit. Hindi lang talaga yun pala imik lalo na at hindi niya pa kilala. Ang wika ni Joanne. Ganun ba? Akala ko kasi talaga galit siya sa akin. Kaya nung kumain tayo, kinakabahan ako na baka lumabas siya ng kwarto niya tapos sungitan niya ako. Sabi ko pa. Yun na ang naging simula ng araw-araw na pag-uusap namin ni Joanne through phone, Papa Dudut. Marami kami napagkwentuhan ng personal. Sa maikling panahon ay mas nakilala agad namin ang isa't isa. Mas naging komportable na akong mag-open sa kanya ng mga bagay na hindi ko nasasabi sa mga taong mas matagal ko nang kilala. Nang dahil din sa presence ni Joanne ay hindi ko na masyadong naisip si Mitch. Do alam ko sa sarili ko na hindi pa rin ako nakaka-move on sa kanila. Lalo na at hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na i-check at mag-stalk sa social media niya. Nasasaktan pa rin ako kapag nakikita ko na may bago siyang post kasama ang boyfriend niya at parang ang saya-saya nila. May selos pa rin akong nararamdaman, Papa Dudut. Mas lalo pa ako nagselos at nasaktan noong makita ko sa post ni Mitch na kasama niyang nag-celebrate ng birthday ang boyfriend niya sa Thailand. Sweet na sweet silang dalawa. Nabasa ko rin ang comment ng mami ni Mitch na tanggap na ang relasyon ni Mitch sa bago nitong boyfriend. Nasaktan talaga ako, Papa Dudut. Parang nang makita ko yon ay nag-back to zero ako sa pag-move on at bumalik lahat ng sakit na nararamdaman ko noong malaman ko ang panloloko ni Mitch sa akin. Hindi ko na rin itatanggi na umiyak ako ng time na yon. Gusto kong makalimot kahit sandali lamang at si Joanne ang unang pumasok sa isipan ko. Siya lang kasi ang napagsabihan ko ng lahat ng walang pag-aalinlangan. Kaya tinawagan ko siya at sinabi ko na baka pwedeng magkita kami kahit sa coffee shop lang. Ang sabi niya ay gabi lang siya pwede dahil mula umaga hanggang hapon ay meron siyang trabaho. Pumayag ako at ang sabi ko ay i-inform na lamang niya kaagad ako kung anong oras kami pwedeng magkita at magkape. Nasabi ni Joanne na parang meron akong problema at umamin ako na malungkot ako ng time na yon kaya kailangan ko ng makakausap. Bandang 7:00 ng gabi nang mag-chat si Joanne na nasa bahay na siya at nagre-ready na siya sa pagkikita namin. Nag-ready na rin ako. Nagpaalam ako kay Papa na baka pwedeng pahiram ng kotse niya pero hindi niya ako pinayagan dahil baka raw hindi na naman ako umuwi. Wala naman daw siyang gagamitin sa pagpasok niya sa trabaho. At kahit nangako pa ako na uuwi rin ako ay hindi ko pa rin siya napilit kaya wala akong nagawa kundi ang mag-commute. Nagkita kami ni Joanne sa isang coffee shop at agad niya akong tinanong kung ano ang problema ko. Hindi ako masyadong nakapag-open sa kanya sa lugar na yon dahil naiilang ako kasi maraming tao. Maingay at nangangamba ako na baka may ibang makarinig. Hindi kasi ako komportable sa ganon. Alam mo maling dito tayo nagkita. Hindi ka tuloy makapagsalita ng maayos. Ang sabi ni Joanne sabay tawa ng mahina. Kaya nga dapat pala sa bar na lang ulit tayo. Wika ko. Mas okay siguro kung sa bahay na lang tayo. Kung gusto mo, bumili tayo ng alak at pulutan tapos doon na tayo sa bahay namin. Suggestion pa ni Joanne. Okay lang ba na mag-inom sa inyo? Baka magalit ang lola mo. Turan ko. Bakit ba ang lola ko ang palagi mong inaalala? Hindi kita aayain na mag-inom sa amin kung hindi po pwede. Saka maagang natutulog si lola. Basta wag lang tayong masyadong maingay. Ang sabi pa ni Joanne.
Sa huli pumayag na rin ako na doon kami mag-inom sa bahay ni na Joanne kasi hindi talaga ako makapagsalita ng maayos sa coffee shop. Inubos lang namin ang in-order namin at habang palabas kami ng coffee shop ay sinabi ko kay Joanne na wala akong kotse ng gabing yon dahil hindi ako pinahiram ng tatay ko. Okay lang naman daw. Wala naman daw problema sa kanya ang mag-commute saka hindi rin gaano malayo yung coffee shop sa bahay nila. Dumaan muna kami sa isang convenience store para bumili ng alak. Ang binili naming pulutan ay Proben. Dinamihan na namin kasi medyo gutom pa ako. Para sabay na ang dinner sa pag-inom. Sa pulutan pa lamang ay mabubusog na kami ni Joanne. Pagdating namin sa bahay ni na Joanne ay napakalamig pa rin doon. Sa pagkakataon na yon ay mas malamig kesa sa unang beses na nakapunta ako doon, Papa Dudut. Hindi ko rin nakita ang lola ni Joanne at inassume ko na nasa kwarto lamang niya ito at natutulog. Habang inihahanda ni Joanne ang iinumin namin sa may sala ay hindi ko na napigilan ang magsalita. Grabe dito sa bahay ninyo, no? Kakaiba ang lamig. Feeling ko ay nasa Baguio tayo. Pakli ko. Nalalamigan ka ba? Kaya nga eh. Kahit sino nagpupunta rito sinasabi na malamig. Ako naman hindi ko na siya nararamdaman. Sanay na siguro ang katawan ko kasi dito na ako sa bahay na ito lumaki. Yung ibang tao lang ang nakakapansin. Sagot pa ni Joanne. Okay nga yun kasi hindi nyo na kailangan ng aircon. Sambit ko. Nagsimula na kaming mag-inom ni Joanne. Kahit na hindi pa ako sobrang lasing ay nagawa ko kagad ang magsabi sa kanya ng pinagdadaanan ko. Inamin ko kay Joanne na nasasaktan ako sa mga nakikita ko sa social media ni Mitch. Feeling ko kasi hindi talaga ako minahal ng ex ko. O kaya ay matagal na niya akong hindi mahal at naghihintay na lamang talaga siya na mahuli ko siya para maghiwalay na kami. Ipinayo sa akin ni Joanne na mas makakabuti sa akin kung titigilan ko na ang pag-i-stalk sa social media ni Mitch para hindi na ako masaktan masyado. Hindi raw talaga makaka-move on ang isang tao kung maya't maya pa rin ang pagtingin ko sa buhay ni Mitch at kung ano na ang nangyayari dito. Kaya hinimok niya akong i-block na lamang si Mitch. Hindi ko kaya. Ayoko. Tanggi ko sa suggestion ni Joanne. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa. Ang sabi pa ni Joanne. Kinuha ni Joanne ang cellphone ko at pina-unlock niya yon sa akin at siya mismo ang nag-block sa lahat ng social media accounts ni Mitch. Tinakot pa niya ako na kapag in-unblock ko daw si Mitch ay magagalit siya sa akin. At hindi na siya makikipagkita pa. Nag-promise naman ako kay Joanne na hindi ko na i-unblock ang ex ko. Na-realize ko kasi na kaya hindi ako makamove on ay panay pa rin ang stalk ko kay Mitch sa online. Inaalam ko pa rin kasi ang mga nangyayari sa kanya. Sinabi pa ni Joanne na sa una lang yon mahirap. Pero dapat kong makasanayan kung gusto ko talagang makamove on sa ex ko, Papa Dudut. Nang malapit na naming maubos ang laman ng isang bote ay nagpaalam muna si Joanne, nagagamit siya ng CR. Naiwanan akong mag-isa sa sala. Nag-cellphone muna ako at hindi ko alam kung dahil lang sa lasing na ako. Pero nakita ko na namatay at nabuhay ng ilang beses ang ilaw sa sala. Bigla ako nanlamig at parang naging makapal ang balat ko sa batok. Kasunod noon ay may nakita akong mabilis na naglakad sa right side ko. Alam kong tao yon pero ang bilis niya at hindi ko nakita kung sino yon. Napatayo tuloy ako at napalabas ng bahay dahil may kakaiba akong nararamdaman. Bigla ako natakot sa dahilan na hindi ko alam, Papa Dudut. Nagyosi muna ako habang nasa labas ako. Medyo late na kaya wala ng tao sa labas. Maya-maya ay lumabas na rin si Joanne. Akala ko ay umalis ka na. Nandito ka lang pala, ang sabi ni Joanne. Masyado lang talagang malamig sa loob kaya napayosi ako. Gusto mo? Inoffer ko sa kanya ang sigarilyo na nakalagay sa pack. No, okay lang ako. Saka hindi ako naninigarilyo eh. Pagtanggi niya. Pagkatapos ko ng isang stick ay bumalik na kami ni Joanne sa loob para ubusin ang isang bote ng alak. Kagaya ng una ay nag-offer si Joanne na doon na lamang ulit ako matulog kasi wala na akong masasakyan
palabas ng subdivision nila. Hindi na rin ako tumanggi kasi hindi ko na rin kayang umuwi tapos magko-commute pa ako. Naligo muna ako bago ko humiga para na rin mabawasan ang pagkalasing ko at presko ako sa pagtulog. Sobrang dilim ng kwarto ni Joanne, magkatabi na kami. Nagulat ako nang bigla siyang yumakap sa akin at hinilakan ako sa lips. Hindi na rin ako nakapagpigil at gumanti na rin ako ng halik, Papa Dudut. Kinuha pa ni Joanne ang isang kamay ko at nilagay niya yon sa kanyang dibdib. Doon ko na na-realize ang gusto ni Joanne na gawin namin. Nasa kalagitnaan na kami ng ginagawa namin nang may narinig akong matandang babae na parang umiiyak. Hindi ko maintindihan kung iyak ba yon o ungol na parang nahihirapan siya. "Joanne, yung lola mo. Baka kung ano nangyayari sa kanya," ang sabi ko. "Huwag mo na lang siyang pansinin. Hayaan mo na lang siya," ang turan pa ni Joanne. Pinilit kong mag-concentrate sa ginagawa namin ni Joanne, Papa Dudut. Pero ang weird lang na habang may ginagawa kayong gano'n ay meron kang naririnig na matandang babae na hindi ko alam kung umiiyak o kailangan ng tulong. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya at sinabi ko kay Joanne na i-check muna niya ang lola niya at tingnan niya kung ano ang nangyayari dito. At pagkatapos ay saka na lang namin ituloy ang ginagawa namin. Sinunod naman ako ni Joanne at nagsuot muna siya ng damit at lumabas ng kwarto. Sandali lamang siyang nawala at pagbalik niya ay nawala na yung ingay na ginagawa ng lola niya. "Kumusta na ang lola mo? Okay lang ba siya?" ang nag-aalala kong tanong. "Nanaginip lang siya. Pero okay na siya, ginising ko tapos ang sabi ko ay matulog na siya." "Matulog na rin tayo? Inaantok na ako," ang sabi ni Joanne at humiga na siya ulit. "Hindi na natin itutuloy yung ano?" nahihiya kong tanong. "Sa susunod na lang, inaantok na ako." "Good night, Zach," ang sabi ni Joanne at inilikan niya ako ng mabilis sa labi ko. Nabitin ako, Papa Dudut. Bigla ako nagsisi kung bakit tumigil kami ni Joanne. Dapat pala itinapos muna namin tapos saka ko pina-check sa kanya ang lola niya. Pero naisip ko rin na mas okay na rin yun, at least nalaman namin na okay na ang lola niya. Isa pa ay kapag may nangyari sa amin ay baka ma-fall ako kay Joanne. Baka umasa lamang ako sa wala kasi hindi pa naman ready si Joanne na pumasok sa isang relasyon. Nagbihis na ako at natulog na. Maaga ako nagising kinaumagahan. Tulog pa si Joanne ng oras na yon at pag-check ko sa cellphone ko ay may natanggap akong chat mula sa mama ko at tinatanong kung anong oras ako uuwi kasi birthday pala ng isa kong kapatid. Hindi raw pwedeng mawala sa bahay. Kaya nag-decide akong umuwi na at hindi ko na ginising si Joanne kasi mahimbing ang tulog niya. Naghilamos lamang ako at lumabas ng bahay. Inila ko rin ang pinto at paglabas ko ng gate nila ay may babaeng siguro ay nasa 40s ang nag-good morning sa akin. Hindi ko siya kilala pero ang hula ko ay kapitbahay siya nina Joanne. "Ikaw ba ang boyfriend ni Joanne?" Nakangiting tanong ng babae sa akin. "Hindi po, magkaibigan lang po kami," sagot ko. "Ganun ba? Buti naman at nakipagkaibigan na ulit si Joanne," wika ng babae. "Bakit po? Matagal na po bang walang kaibigan si Joanne?" tanong ko. "Naku, oo. Kahit nga kami mga kapitbahay niya, hindi na niya kinakausap simula noong mamatay ang lola niya at naging mag-isa na lamang siya dyan sa bahay nila. Nakakatuwang malaman na nakikipagkaibigan na ulit siya," sagot ng babae. Yung lola niya patay na?" Nanlamig ako, Papa Dudut. "Oo, mga 2 taon na. Silang 2 lang ang nakatira dyan. Dati. Bakit? Hindi ba nasabi sa'yo ni Joanne?" turan pa ng babae. Hindi po eh." Hindi makapaniwalang sagot ko. Habang naglalakad ako palabas ng subdivision na yon ay nakatulala ako. Kung matagal na palang patay ang lola ni Joanne na kasama niya sa bahay, ay malaki ang chance na multo lamang yung lola ni Joanne na nakita ko, Papa Dudut. Ang malaking question lang din sa isipan ko ay kung bakit hindi sinabi ni Joanne na patay na ang lola niya. Kumikilos pa siya na parang buhay pa ito. Wala ako sa sarili ko nang makarating ako sa bahay namin, Papa Dudut. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko ang aking natuklasan.
Pakiramdam ko tuloy ay nasa isang horror movie ako ng time na yon. Pumasok muna ako sa kwarto ko at sakto na tumawag sa cellphone si Joanne. Tinanong niya ako kung bakit pagising niya ay wala na ako. Sinabi ko na kailangan kong umuwi ng maaga kasi birthday ng kapatid ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa na sabihin sa kanyang nalaman ko sa kapitbahay niya. Inamin sa akin ni Joanne na totoong wala na ang lola niya. Ang dahilan niya kung bakit hindi niya sinasabi sa akin ay alam niya na magpapakita o magpaparamdam ang lola niya sa akin kapag nandun ako sa bahay nila. Kaya para hindi ako matakot ay sinabi na lamang niya sa akin na buhay pa ito. Kahit sino raw kasi ay nagpapakita ang lola niya basta nagpupunta sa bahay nila. Yun ang naging huling beses na pumunta ako sa bahay ni na Joanne Papadudut. Pero hindi ko naman pinutol ang pakikipagkaibigan sa kanya. Sinubukan din naming maging kami pero hindi rin kami nagtagal dahil naramdaman namin na hindi pa talaga kami handaan na pumasok sa isang seryosong pakikipagrelasyon. Mas pinili na lang naming maging magkaibigan dahil alam namin na sa ganoong kami mas magtatagal. Lubos na gumagalang, Zack. Ginawang mas madali ng technology ang halos lahat ng bagay at isa sa example ay ang paghahanap ng kaibigan at makakausap. Walang mali na makipagkilala o makipagkaibigan sa mga tao na nakikilala mo online. Ngunit maging maingat din tayo dahil hindi pa natin lubusang kilala ang mga taong ito. Karamihan kasi sa mga taong nakakausap natin sa online ay hindi pa ipinapakita kung sino talaga sila. Maging cautious din tayo sa pakikipag-meet lalo na kung yon ang unang beses kayong magkikita. Huwag agad-agad magtitiwala kahit nararamdaman mo na katiwa-tiwala ang taong kaharap mo. Palagi mong i-priority ang pansariling kaligtasan kesa sa magsisika sa huli. Maaaring nakakatulong nga talaga ang teknolohiya natin ngayon sa napakaraming bagay ngunit maaari rin po itong maging dahilan upang ikaw ay mapalapit sa kapahamakan. Kaya maging matalino tayo sa paggamit nito. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs at mag-subscribe din sa isa ko pang channel, ang Kaistorya Channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.